Kung tumanggi si Putin, kailangan nating baguhin ng malaki ang laro, kabilang ang pagbibigay ng mga Tomahawk missile sa Ukraine para tamaan ang mga pabrika ng drone at missile na nasa Russia. Ibubuhos ko ang lahat kung tatanggihan ni Putin. Bagsak agad ang kasunduang kapayapaan pagdating pa lang. Matapos ang 3 matitinding araw ng negosasyon sa Miami, epektibong umatras na ang Russia sa usapan. Pero ngayon alam na natin na hindi sila pumunta sa Florida para sa kapayapaan. Pumunta sila para pag-awayin ang Estados Unidos at Europa. Tumaya ang Russia, nasusuko ang Western Alliance sa matinding pressure. Ayun, sumabog lang ang pustang yon sa mukha ni Putin. Imbes na magkawatak-watak, nagbigay ang Europa ng 105 bilyong tulong sa Ukraine para ipagpatuloy ang laban sa susunod na 2 taon at ang bagong panukalang pangseguridad. Ayan, nananawagan ito ng isang nakahandang hukbong Ukrainian na binubuo ng 800,000 sundalo. Gusto ni Putin ng pagsuko, pero ang nakuha niya ay isang kuta. Habang naglalaro ng diplomasya ang Kremlin, dumarami ang nabibiktima sa Russia. Sa mahigit 12 milyong nasawi o nasugatang Ruso at milyon-milyong etnikong Ruso at Ukranyano na naipit sa maling panig ng hangganan. Tumatakbo na ang oras. Demograpikong time bomb ba ito para kay Putin? Himayin natin kung ano ang nangyari sa likod ng mga saradong pinto sa mga pagpupulong na ito. Una, gusto kong ipakita sa inyo ang pahayag ni Pangulong Zelensky na inilabas niya kaagad pagkatapos ng negosasyon. Sinusubukan niyang bigyan ng pressure ang Russia at sa madaling salita, tinatawag niyang bluff ni Putin. Sabi niya, kapag di pumayag ang Russia sa kapayapaan, makikita ng lahat ang tunay nilang hangad. Pakinggan niyo na lang. Mahalaga para sa Amerika na makuha ang tugon ng Russia at makita ang tunay na kagustuhan nitong mag-focus sa iba pang bagay bukod sa aggression. Siyempre, matapos ang maraming taon ng hybrid at ganap na digmaan, mahirap paniwalaan na kayang mabuhay ni Putin nang walang pagpatay at pananakop. Gayunpaman, ang pagbaba ng presyo ng langis ng Russia, matitinding pandaigdigang parusa at pagpapatuloy ng lahat ng iba pang anyo ng presyon ang siyang magpapakumbinsi kahit sa isang matigas ang ulong tao. Nagpapasimula ng digmaan si Putin hanggat may pera siya para bilhin ang katapatan ng kanyang mga malalapit na tao at ng populasyon ng Russia habang sabay na nagbabayad para sa mga pagpatay sa harapan ng labanan. At sa nakaraang taon, marami na ang nagawa upang mabawasan ang perang magagamit ng makinarya ng digmaan ng Russia. Ngayon pag-usapan natin ang lahat ng pagpupulong nitong weekend. Una, nagkita ang United States, Germany at Ukraine sa Berlin. Nangyari iyon sa linggo, at nitong weekend, maraming pagpupulong ang ginanap ng halos lahat ng panig. Nandoon ang panig ng Ukraine at Europe sa Miami. Tapos nandoon din ang panig ng Russia na pinamumunuan ni Kirill Dmitriev. At narito na rin ang United States. Hindi talaga nagkita ang Ukrainian, European at Russian. Nagkita ang United States sa Russian. Tapos sabay din silang nagkita sa Ukrainian at European. Maraming napag-usapan sa mga pagpupulong. Pero hindi natin alam ang eksaktong detalye ng mga napagkasunduan. Pero may mga ulat tayo mula sa lahat ng panig. At bukod pa roon, may mga pahayag tayo mula sa lahat ng partido pagkatapos ng mga pagpupulong. Isa-isahin natin ito. Ngayon, parehong naglabas ng parehong pahayag ang Ukraine at United States. Pwede mong i-pause at basahin. Pero sinasabi lang ito kung sino ang sangkot at ano ang napag-usapan sa mga pagpupulong. May 4 na mahahalagang dokumento na tinalakay sa lahat ng mga pagpupulong na ito. Kasama dito ang 20-point peace plan, multilateral at United States-Ukraine na garantiya sa seguridad. At planong pangkaunlaran para sa hinaharap ng Ukraine kapag may kapayapaan. Parang plano ng muling pagtatayo. Pero wala pa tayong detalye tungkol sa mga dokumentong ito ngayon. Pero may nakakagulat tayong komento mula kay Pangulong Zelensky na nagsabing talagang masaya siya sa mga garantiya sa seguridad na natatanggap ng Ukraine. Hindi ibig sabihin na wala nang hindi pagkakaunawaan sa ibang bahagi ng plano. Mukhang ayos sa Ukraine ang garantiya sa seguridad. Na magandang balita. Pero bago tayo pumunta sa mga garantiya sa seguridad, gusto kong ipakita sa inyo ang mga pahayag na ginawa ng panig ng Russia. Narito ang leader ng delegasyon ng Russia, si Kirill Dmitriev, na nagsalita ngayong tanghali. Ito ay isang pangyayaring tumagal ng ilang araw. Sa isang pagpupulong, sinabi niya, "Pakinggan niyo lang ito." Nagtagumpay ba ang mga tagapag-udyok ng digmaan sa pag-abala sa negotiation? Hindi nila nagawa, ayos lang ang lahat kung ganon. Pagkatapos ng lahat ng pagpupulong,
mayroon tayong pahayag na parang pahayag ng Russia. Pero inilabas ito ng United States Special Envoy, Steve Witkoff. Bakit ang United States Envoy ang nagbibigay ng pahayag na parang galing sa Russia? Di ko alam. Pero siguradong mag-e-enjoy kayo sa comments sa ibaba. Ang pahayag na ito ay tumutukoy lang sa mga dumalo sa pagpupulong at ipinapakita na ang Russia ay nakatuon sa kapayapaan at pagbabalik sa pandaigdigang kaayusan. Hindi ko alam sa inyo, pero may kutob ako na kung hindi sinakop ng Russia ang Crimea noong 2000 at 14 bahagi pa rin sana sila ng pandaigdigang kaayusan. Kung talagang nag-aalala sila sa pandaigdigang kaayusan, dapat tigilan na nila ang mga ganitong gawain kaya sila napapaalis. Sige, ituloy natin ang kwento. Pagkatapos ng mga pagpupulong, si Kirilo Dmitriev ang magdadala ng papeles kay Putin para malaman ang sagot ng Russia. Dahil sa Russia, hindi basta makakapagdesisyon ang mga tao. Kahit diplomat pa sila, dapat silang dumiretso sa boss. Kung ako'y mahilig tumaya, isasangla ko bahay ko at ilalagay lahat doon. Russia, na tumatanggi at hindi tinatanggap ang buong peace plan bago pa man nila tingnan ang mga dokumentong dapat nilang makita. Dito, meron tayong tagapayo ni Putin. Siya ang parang pangunahing tagapayo ni Putin. Sinabi niya na kung masaya ang mga Europeo sa peace plan, malamang tututol ang Russia. Pakinggan ninyo. Kasalukuyan siyang nasa isang business trip sa Miami. Sana nga si Ginoong Dmitriev ay nasa isang business trip at magdadala siya ng ilang mga senyales na natanggap ng mga Amerikano mula sa mga Europeo at Ukrainians. Ay pag-uusapan natin lahat ito dito, titingnan natin kung ano ang maaring tanggapin at kung ano ang hindi talaga maaring tanggapin. Sa palagay ko, hindi babagay sa atin ang karamihan ng mungkahi dahil mananatili tayo sa napagkasunduan sa Anchorage at iba pang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Amerika. Galing sa Ukrainian-European ang karamihan ng mungkahi. Oo, sa tingin ko ang mga iminungkahi ay tila hindi naman nakakatulong. Si Dmitriev siguro nagpapadala na ng mga senyales sa'yo, di ba? Oo, si Dmitriev ay nagulat ng ilang bagay pero hinihintay pa namin ang kanyang pagbabalik. Sana bumalik siya sa Lunes at unang magulat sa Pangulo tungkol sa resulta ng kanyang mga negotiation. Pagkatapos noon, bubuo kami ng posisyon kung saan kami magsisimula, kabilang na sa aming pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Gusto kong talakayin dito ang kawili-wiling ulat ni Keith Post. Tinutukoy nito kung ano ang naganap sa mga pagpupulong sa likod ng saradong pinto. Ngayon, ayon sa ulat na ito, mukhang hindi talaga nakatutok ang Russia sa pakikipagnegosasyon tungkol sa mga punto ng peace plan, kundi ang layunin nila ay paghiwalayin ang Washington at Europa. Hindi natuwa ang Russia na nagkaroon ng pagpupulong ang United States at mga opisyal ng Europa sa Berlin, at hindi rin sila natuwa sa lahat ng pagbabagong ginawa sa dokumento ng peace plan matapos ang mga pagpupulong sa Europa. Sinabi rin ni Kirill na ang mga Europeo ay sumisira sa pagkakataon ng kapayapaan sa halip na tumulong sa kompromiso. Ngayon, kung tapat ako, natutuwa akong nababahala ang mga Ruso, kagaya ng sinabi ni Andres Nielsen, isang geopolitical analyst sa YouTube. Dapat mo talagang panoorin ang video niya. Pero sabi niya, kapag umastang superpower ang Europa, hindi lahat matutuwa. Sa katunayan, maiinis talaga ang Russia kapag ang Europa ay, alam mo na, ipinapakita ang bigat nito. At hulaan mo, iyan mismo ang nangyayari ngayon. Makikita natin ito sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga pampublikong komento na ginagawa ni Putin. At sa katunayan, nitong mga nakaraang linggo, talagang nakatutok si Putin sa mga leader ng Europa. Kamakailan, inaprubahan ng European Union ang 70 bilyong euro o 105 bilyong pondo para suportahan ang depensa ng Ukraine sa susunod na 2 taon. Hindi inasahan ni Putin ito dahil akala niya mauunang bumagsak ang ekonomiya ng Ukraine kaysa Russia. At ngayon, sobrang nagalit siya nang maipasa ito. Kaya tinawag niya ang mga leader ng Europa na maliliit na baboy. Sinabi niya yan sa publiko. Pakinggan ninyo. Inakala ng lahat na masisira nila ang Russia sa maikling panahon, nawawasakin nila ito. At agad namang sumali ang mga Europeanong biik para tulungan ang dating administrasyon ng Amerika sa gawaing ito ng administrasyong Amerikano. Umasa silang makikinabang sa pagbagsak ng bansa.
para mabawi ang nawalang bagay sa nakaraang kasaysayan. At sinubukan nilang gumante Subukang maghiganti. dahil malinaw na ngayon sa lahat ng mga pagtatangkang ito at lahat ng mapanirang plano laban sa Russia ay tuluyang nabigo. At tuluyan silang nabigo. Gusto ko lang magdagdag ng impormasyon dahil nagbabasa ako ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig ngayon. Sa pagkakaalala ko, tinawag ni Hitler ang ibang leader na maliliit na daga. Siguro natututo si Putin. Kaya dito ko gustong ilipat ang atensyon sa mga garantiya ng seguridad. Dahil natututo rin ang Ukraine. Hindi tumigil si Hitler matapos makuha ang mga teritoryo. At ganoon din si Putin. Kaya tutok ang Ukraine sa pagkuha ng tamang garantiya sa seguridad para mapanatili ang kanilang soberanya. Hindi lang ito pansamantalang tigil putukan at mukhang masaya si Zelensky sa mga alok para sa Ukraine. Sinabi ni Pangulong Zelensky kamakailan na handa na ang pangunahing mga dokumento para sa planong kapayapaan. Ang plano ay naglalaman ng 20 puntong planong pangkapayapaan tulad ng napag-usapan natin at ayon sa kanya, kahit hindi ito perpekto, mukhang kapani-paniwala ang plano para sa mga garantiya sa seguridad. Ngayon, tiyak na magandang balita ito. Pero maswerte tayo dahil si Zelensky ay aktual na nagbahagi ng mga detalye kung ano ang itsura ng garantiya sa seguridad na ito. Kaya tingnan natin ito ngayon. Tulad ng hinala ng marami sa inyo, may 3 iba't ibang uri ng garantiya. Una, may garantiya sa pagitan ng Ukranya at Amerika, pati na rin sa seguridad ng Ukranya at Europa. At panghuli, ang garantiya sa seguridad ng Ukranya. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon kay Zelensky, kailangan ng sandatahang lakas ng Ukranya ng hindi bababa sa 800,000 tauhan. Ngayon, paalala lang sa lahat. Ang orihinal na plano ng Russia na inilabas sa publiko ilang linggo lang ang nakalipas, o marahil 2 buwan na ang nakalipas. Maaaring magtatag ng hukbo ang Ukranya, pero limitado lang sa 600,000 tauhan. Mukhang handa nang tanggapin ng Ukranya ang limitasyon sa sandatahang lakas. Pero nais nila ng mas mataas na limit kaysa sa mungkahi ng Russia. Hula ko, hindi na ito magiging malaking issue para sa Russia ngayon. Ang pangalawang hinihiling ng Ukranya ay, syempre, ang pagiging miyembro ng Ukranya sa European Union. Maraming aspeto ito. At alam ng lahat na nagdudulot ito ng ekonomikong seguridad at access sa merkado. May military aspect din ang European Union na di alam ng marami, pati ako. May clause sa European Union tungkol sa soberanya ng mga miyembro. Hulaan mo, medyo malakas ito sa military. Di kasing lakas ng NATO, pero may bisa pa rin. Bukod pa rito, mas maraming programa ang magbubukas para sa Ukraine dahil sa pagiging European Union member. Kaya malaking plus ito. May isa pang bahagi ng European Security Guarantee na tumutukoy sa Coalition of Billing. May halos 30 miyembro ang koalisyong ito at suportado rin ng United States. Pinag-uusapan pa ngayon ang mga detalye ng backstop na ito. Ibig sabihin, ano talaga ang ibig sabihin ng United States backstop? Ibig sabihin ba nito na intelihensya lang ang ibibigay ng United States? Magbibigay ba sila ng depensa o suporta mula sa ere? Pinag-uusapan pa ang detalye. Pero sasali na ang United States. Kaya kailangan na rin nating talakayin ang mga tropa dahil malinaw ang sinabi ng Russia na ayaw nila ng anumang dayuhang tropa sa Ukraine. Kahit pa matapos ang isang kasunduang pangkapayapaan, hindi lang NATO tropa ang ayaw nila, kundi kahit tropa ng United Kingdom, France o Germany, basta dayuhang tropa, ayaw nila. Sige, sinasabi ng Russia na kung kasama yan sa usapan, hindi sila papayag sa kapayapaan. Pero sa kabilang panig ng parehong argumento, ang United Kingdom, France at Germany ay nagsabing kung di sila makakatulong o makakapagpadala ng tropa sa Ukraine, walang mangyayaring pangmatagalang kapayapaan. Ngayon, hindi naman sinasabi ng mga Europeo na gusto nilang ilagay ang kanilang mga tropa sa unahan ng labanan dahil ayaw naman talaga nila gawin yon, di ba? Gusto nilang ilagay ito sa kanlurang Ukraine, malayo sa labanan pero nasa loob pa rin ng bansa na siguradong magiging isang punto na kailangan talagang pag-usapan at magkakaroon ng maraming diskusyon habang umuusad ang proseso ng kapayapaan. Ngayon, papunta na tayo sa huling bahagi ng seguridad na tumutukoy sa seguridad ng Ukraine at United States. Parang nag-aalok ang United States dito ng katulad ng NATO Article 5 na ang pag-atake sa Ukraine ay ituturing ding pag-atake sa Estados Unidos at kanlurang alyansa. Bukod pa rito, aktual na iraratipika ang kasunduang ito sa Senado. Mas gusto ng Ukraine iyon ngayon dahil mas pinatitibay nito ang seguridad. Handa rin itong ialok ng Administrasyong Trump, kaya malaking dagdag iyon. Ibig sabihin, ang bagong kasunduang ito, kung makarating tayo sa puntong iyon,
ay magiging mas matibay kaysa sa Budapest Memorandum na nilagdaan noong 1974 kung tama ang pagkakaalala ko. Dahil ang Budapest Memorandum ay hindi naman isang executive order, pero parang isang executive treaty iyon. 'Di ba? Pero kapag na-ratify na ito, mas lalakas ang kasunduan. Magiging bahagi na ito ng mga kasunduang na-ratify na. Sa tingin ko, kung umabot sa Senado ang kasunduan para sa botohan, papasa ito kasi kailangan nila ng 66 na boto para ito ay maipasa. Na syempre, mas mataas kaysa sa simpleng mayorya. Pero base rin sa pagboto ng Senado sa lahat ng kasunduan o panukalang batas ukol sa Rusya, mukhang maipapasa ito dahil may panukalang sanctions bill para sa Rusya na nasa mesa ngayon. Yan ay iniharap ni Senador Lindsey Graham. At may suporta ito ng 85 senador. Kaya kung ipagpapalagay natin na lahat ng mga senador na iyon ay boboto rin para sa kasunduang ito ng Ukraine, maaari nating ipagpalagay na maipapasa ito. Sige. Pero posible ring hindi ito maipasa dahil sa mga kakaibang nangyayari. At kung hindi ito maipasa, masamang balita iyon para sa Ukraine dahil umaasa talaga sila dito. Ngayong pinag-uusapan ang Senado, gusto kong pansinin ninyo ang komento kamakailan ni Senador Lindsey Graham. Maganda ang komento niya tungkol sa maaring gawin ng United States kung tatanggihan ng Russia ang planong pangkapayapaan. Kaya tingnan ninyo ito. Kung hindi siya pumayag, ito ang inaasahan kong gagawin ni Pangulong Trump. Pirmahan ang batas ko na may 85 co-sponsor at ipatupad ang taripa. Ang Rusya ay tinuturing na taga-suporta ng terorismo dahil sa pagdukot ng 20,000 batang Ukrainian kahit bumibili ng murang langis dito ang mga bansang gaya ng Tsina. Pinakamahalaga, kumpiskahin ang mga barkong nagdadala ng bawal na langis ng Rusya. Gaya ng ginagawa niyo sa Venezuela, Gusto kong ipakita sa inyo ang isang nakakagulat na panayam na lumabas kahapon. Ang vice-presidente na si J.D. Vance, na mas bihasa sa negosasyon, ay nagbahagi lang ng opinyon sa nangyayari. At bukod pa dyan, base sa ilang pahayag mula sa panayam na ito, mukhang nagiging mas pro-Ukrainian na siya kumpara dati. Siguro kaya may dahilan kung bakit inis na inis ang mga Ruso. Sabi ng vice-presidente, gusto talaga ng mga Ruso ng kontrol sa Donetsk. Kaya panoorin natin ang panayam na ito. Alam ng mga Ukranyano na malaking issue ito sa seguridad. Kahit pribado nilang tinatanggap na baka mawala rin sa kanila ang teritoryong ito balang araw. Pero sa huli, maaaring 12 buwan mula ngayon o mas matagal pa. Diyan nagtatapos ang sipi. Pero may isa pang bahagi na hindi nabanggit ng vice-presidente. At iyon ay ang katotohanang may gastos na kailangang harapin ng Rusya para sakupin ang Donetsk. Alam mo, nagsakripisyo na sila ng 12 milyong lalaki. Kailangan pa nilang magsakripisyo ng milyon-milyon para masakop ang bahaging ito ng Donetsk. Dahil matindi ang depensa. Ibig sabihin, kailangang tustusan ng ekonomiya ng Rusya ang lahat ng sahod na ito. Kailangan nilang pondohan ang lahat ng mga bonus na ito. At kailangan din nilang pondohan ang produksyon ng militar na sumusuporta sa likod ng hukbong ito. At hindi madaling gawain yan para kay Putin. Lalo na kung iisipin kung gaano kalala ang dinaranas ng ekonomiya ng Rusya ngayon. Kaya nakakalimutan ito ng mga tao, hindi talaga umaasa ang Ukraine na mapipigilan ang human wave attack ng Rusya. Umaasa sila sa ekonomiya ng Rusya. Talagang bumabagsak na. Sa totoo lang, ganun na talaga ang nangyayari. Baka hindi na sila magtagal. Ituloy natin ang panayam. Binanggit din niya ang ilang maliliit na issue na nananatili sa negosasyon. Sabi niya, sino ba ang may control sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant na pinakamalaking nuclear facility sa Europa? Pwede ba itong kontrolin ng sabay? Kailangan ba itong kontrolin ng isa? O higit pang panig? Ano ang mangyayari sa mga etnikong Ruso na nananatili pa rin sa Ukraine? Ano naman ang mangyayari sa mga etnikong Ukrainian na nananatili pa rin sa Russia? Paano ang mga Ukrainian na nasa teritoryong sinakop ng Russia pero nais tumira sa Ukraine? Paano mo ito mapapadali? Sa totoo lang, marami sa mga Ruso ang nagtatanong din ng mga katulad na tanong. At pagkatapos, tinapos niya sa pagsasabing, susubukan ng United States na lutasin ang mga isyong ito. Susubukan nilang makipagnegosasyon. Sa tingin ko, may magandang progreso na tayo. Pero di ako sigurado kung makakamit natin ang kasunduang pangkapayapaan. Malaki ang posibilidad na makakamit natin ito. Pero kasing laki rin ng posibilidad na hindi natin ito makakamit. Ngayon, gaya ng alam nyo, hindi talaga naging interesado ang Rusya sa negosasyong kapayapaan. Patuloy nilang inaatake ang Ukranya habang kunwaring nakikipagnegosasyon. Gusto lang talaga nilang makakuha ng mas maraming oras. Ibig sabihin, gusto lang nilang maantala ang mga parusa hanggat maaari. O baka maiwasan pa ang dagdag na mga parusa kung posible man iyon. Kaya talagang umaasa ako na magpataw pa tayo ng mas maraming parusa kapag tinanggihan ng Rusya ang prosesong pangkapayapaan na ito o kapag nanindigan ang Rusya sa kanilang matitinding hinihingi.
na walang kahit anong kompromiso. Ang presyo ng langis ng Rusya ay mas mababa na kaysa sa kapaki-pakinabang para sa mga oil field nila, kaya apektado ang ekonomiya ng Rusya. Nalulugi na ang Rusya sa pagbobomba ng langis, kaya kailangan talaga nating gawin ang video na iyon. Sana magawa ko ito ngayon. Pindutin ang subscribe button sa ibaba para mapanood ang video. Ako si Sam, magkikita tayo sa susunod. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video, kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike, kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso sa video. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang videos namin. Noong nakaraang linggo, 4 na video namin tungkol sa digmaan ang na-demonetize dahil ayon sa YouTube, hindi raw kaaya-aya sa susunod.